simulan na natin ang ika-28 istorya. Sa kinaumagahan, pumunta tayo pabalik sa bar, kung saan natanong ni Gus kung sila nga ba talaga ay sasama sa hukbo ng mga Pendragon. At makikita natin ang tatlong mersenaryo na nag-uusap sa lamesa habang kumakain ng kanilang almusal. At dahil sa nasambit ni Gus, sinagot ito ni Skyla na kung ayaw nito, pwede siyang umalis ng mag-isa. At sinagot naman siya ni Gus na hayaan niya ito. At dagdag pa ni Gus, ang kasamahan ng mga Pendragon na babae ay mukhang hindi nakikinig o nagsasalita sa kanila. Kaya natanong nito kung siya nga ba ay isang mersenaryo. At nasambit ni Jody na ayon sa mga sinabi ng mga Pendragon, ang babaeng ito ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. At naiinis na nasambit ni Gus na hindi niya ito pinapaniwalaan. At dahil sa mga nasambit ni Gus, habang kumakain ay nasambit ni Skyla na ito nga ay totoong kakaiba. At dahil dito, napaisip si Jody kung saan ito ay sumasang-ayon na ito nga ay isang katakatakang bagay. Subalit, naalala din ito ang uhaw sa dugo na aura na saglit ipinalabas ni Raven kung saan natitiyak niya na ang mga ito ay hindi mga ordinaryong tao o kung sino lamang. At dahil dito, napainom si Jody at nasambit nito na huwag silang mag-alala. Ito ay dahil ang kanyang intuisyon ay hindi nagkakamali, kung saan iniangat nito ang nag-aapruba niyang kamay at napakindat ito sa kanyang mga kasamahan. Nang bigla na lang may tumawag sa pangalan nito, Jody, wika ng boses kung saan makikita natin na mayroong bumababa sa hagdan ng bar. At makikita natin na ang bumababa ay ang hukbo ng Pendragon, kung saan nasambit ni Raven na sila ay umalis na kaagad papunta sa mansyon ni Rov Tylan. At pagkatapos ng ilang minuto, makikita natin ang mga ito sa labas ng bayan na naglalakad, kung saan ang mga ito ay pinamumunuan ni Jody. At habang naglalakad ang grupo, napatanong si Raven kung gaano katagal bago ang mga ito makarating sa mansyon ni Rov Tylan. At ito'y sinagot naman ni Jody na pagkatapos nilang umalis sa bayan ng Elma, makakarating sila doon siguro ng kalahating araw. Nang bigla na lang naagaw ang pansin ni Gus sa pasukan ng bayan, kaya nasambit nito na parang mayroong kaguluhan na nagaganap sa gate ng kastilyo. At may makikita tayong karwahe na papasok sa gate, kung saan ang nagmamaneho nito ay sumisigaw na yumuko ang lahat na mahihirap dahil dumating ang binibini ng pamilya ng Brescia. At dagdag pa nito na ang babaeng ito ay tinagurian bilang ganda ng Sisak. At ito ay si Sofia Brescia, kung saan may makikita tayong isang babaeng noble sa loob ng karwahe habang hawak-hawak nito ang kanyang paypay. At bigla na lang nitong sinarado ang kanyang paypay, at nasambit na hindi lamang ito tinaguri ang maganda sa Sisak kundi sa buong imperyo. Kung saan dahil dito ay napalingon sa kanya ang nagmamaneho ng karwahe. At dagdag pa nito, na balang araw ay makukuha din niya ang puso ng isang prinsipe ng imperyo. At pagkatapos ay aalis siya sa maruming teritoryo na ito, kung saan siya ay magiging isang reyna mismo. At habang patuloy na umaandar ang karwahe, maririnig ito na tumatawa ng malakas sa loob. At habang ang karwahe ay nagpapatuloy sa paglalakad, makikita natin ang mga tao sa paligid nito na nakaluhod at nakayuko sa lupa, at ito ay papalapit sa grupo ng mga mersenaryo. At nasambit ni Gus na mayroon itong narinig na mga sabi-sabi, na ang anak ng Count ay isang basurang babae. At ito ngayon ay nakukumpirma niya. At natanong naman ni Skyla kay Gus, mas sexy ako sa kanya, di ba? At agad naman itong sinagot ni Gus na hindi yun maaari. At makikita natin si Jody na sumisenyas sa mga ito na umalis na kaagad. At habang sumisenyas ito, nasambit ni Jody, kailangan nating umiwas sa mga taong magulo, kaya tara na Raven. Kung saan bigla na lang nagulat si Jody at Gus. Ito ay dahil si Raven ngayon ay nakaharap sa karwahe. At habang nakatitig ito ng masama sa karwahe, sinubukan ito ni Jody na tawagin at kunin ang kanyang pansin sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya. Subalit nagpatuloy lang si Raven sa pagtitig ng masama, kung saan habang ito ay nakatitig sa bandila, naalala nito ang nakaraan kung saan sila ay sinugod ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia. At tinutukan ng knight ang pamilya nito ng espada at nag-utos na ang mga ito ay dakpin. At dahil dito, napaisip si Raven na silang pamilya ang sumira sa kanila. At makikita natin na si Raven ngayon ay nagpapakawala ng kanyang matinding dragon aura, kung saan agad itong tinawag ni Saul para maagaw ang kanyang pansin. Kung saan makikita din natin na hinawakan ni Saul ang kamay ni Raven. At habang patuloy ang pagtitig nito at pagpapalabas ng matinding aura, bigla na lang itong kumalma dahil sa ginawa ni Saul.
At nasambit ni Raven na ito'y alam niya, dahil walang oras para dito ngayon. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin na dinadala ni Saul si Raven papalayo habang dumadaan ang karwahe sa kanilang likuran. Nang bigla na lang silang dalawa na tinawag at pinahinto ng babaeng anak ng Count na si Sofia. At tinuro niya ang kanyang kamay sa kanila at nasambit nito, "Nakita ko na masama ang titig mo sa akin, isang basurang mersenaryo. Kaya ikaw ay lumuhod ngayon din," pasigaw na wika nito kay Raven. At dahil dito makikita natin ang labis na pagkabigla sa mga mukha ng tatlong mersenaryo. At nasambit ni Gus na sila ay huli na para mapigilan ang mga ito. At dahil sa ginawa ni Sofia, ang kanyang bantay na knight na nasa kanyang tabi ay sinabihan siya na huwag gumawa ng kaguluhan. Subalit agad din niya itong sinigawan na huwag siya nitong gambalain. At agad itong tumayo sa kanyang kinauupuan at tinuro sina Raven gamit ng kanyang paypay, sabay utos ng pasigaw sa mga sundalo na si Raven ay kaagad na dakpin at paluhudin sa kanyang harapan. Kung saan makikita natin ang agad na pagsugod ng tatlong sundalo papunta kay Raven. At nang makalapit ang tatlo, bigla na lang may humarang sa mga ito, kung saan makikita natin ang isang sundalo ay nahawakan sa kanyang ulo, at ang isa naman ay makikita natin na parang sinugod ni Isla, habang ang isa naman ay kanyang pinatid. Kung saan dahil sa ginawa ni Isla, ang tatlong sundalo ay sabay na biglang napalipad sa ere. At dahil sa biglaang ginawa nito, makikita natin ang labis na pagkabigla sa mga mata ni Sofia kung saan ito ay napanganga kasabay ng kanyang knight. At ganoon din ang tatlong mersenaryo kung saan nanlaki din ang kanilang mga mata at napanganga sa mga pangyayari. At makikita natin sa harap ni Raven at Saul si Isla kung saan napatumba nito ang tatlong sundalo ng mga Brescia. At habang ito ay nakayuko sa kanyang kinatatayuan, nasambit nito, "Kung may lakas kayo ng loob na magbuhat ng kamay sa kanya, kailangan niyo munang dumaan sa akin," wika nito ng may seryosong mukha at habang nagpapalabas ng masamang titig sa mga kalaban. At makikita natin na nakahanda na nitong ipalabas ang kanyang espada. Kung saan dahil sa nagawa at nasambit ni Isla, nanginig ang buong katawan ni Sofia. At natanong nito kung ano ang ibig nitong sabihin. At kung hindi ba nito alam na siya ay anak ng Count. Subalit sinagot lang ito ni Isla na wala siyang pakialam sa kanyang pamilya. At bigla na lang nitong inatake ang babaeng anak ng Count. Kung saan makikita natin muli ang labis na takot sa mukha nito kung saan ito ay mangiyak-iyak at tumutulo ang sipon. At dahil sa biglang pag-atake ni Isla, agad din itong pinagsabihan ni Raven na huminto, subalit huli na ito. At habang papalapit ang atake ni Isla gamit ng kanyang espada, ay bigla na lang may sumulpot sa harapan nito. Kung saan makikita natin ang knight ng mga Brescia na nagawang harangin ang ipinalabas na malakas na atake ni Isla. At makikita din natin ang biglang paglabas at pagtalon ni Sofia sa kabilang pinto ng karwahe, kung saan ito ay nahulog ng nauuna ang mukha sa lupa. At dahil sa ginawang pagharang ng knight sa atake ni Isla, makikita natin sa mukha ni Raven ang pagkabigla dahil hindi ito makapaniwala. At habang nagbabanggaan ang mga espada ni Isla at ng knight, nasambit ng knight, "Ako'y nanghihingi ng patawad, knight ng Valvas." Kung saan dahil sa mga nasambit nito ay napatitig sa kanya si Isla. At dahil narinig ito ni Sofia, habang hawak-hawak nito ang kanyang mukha na bumagsak sa lupa, natanong nito kung ano ang Valvas. At makikita natin ang paghinto ng dalawa. At dahil sa tanong ni Sofia, sinagot ito ng knight na ang mga Valvas ay galing sa malayong timog at sila ay mga knights galing sa lupain ng kaguluhan na tinatawag na Valvas. At ang mga knights na ito ay mayroong kakilakilabot na mga lakas at papatayin nila ang kahit sinong tututok ng espada sa kanilang mga pinagsisilbihan. At ang knight ay napalingon at napatitig ng masama kay Sofia, at nasambit nito na papatayin nila kahit pa ang mga ito ay noble or isang royalty. Kung saan dahil sa mga nasambit ng knight, mas lalong natakot si Sofia. At dagdag pa ng knight habang patuloy na nakatingin kay Sofia, "Marami ka pang kailangan malaman sa mundo, young lady. Kaya huwag kang masyadong magyabang tungkol sa iyong pamilya," wika nito. At bumalik ang atensyon ng knight kay Isla, kung saan nasambit nito na siya ay mayroong kakaibang abilidad. Kaya natanong nito kung pwede niya bang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Subalit sinagot ito ni Isla na wala siyang intensyon na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Kung saan napangiti na lang ang knight, habang patuloy na nakatingin si Sofia sa kanya na nakaupo sa lupa. At pagkatapos ng kaguluhan,
makikita natin ang pag-alis ng karwahe kung saan maririnig natin si Sofia na sinasabi na isusumbong niya ang mga ito sa kanyang ama. At habang si Raven ay nakatingin sa karwahe na paalis, naisip nito ang commander ng mga knight sa pamilya ng Brescia, ito ay si Knight Commander Fillmore. At naisip ni Raven na naalala niya ito noon bilang isang mabangis na mandirigma noong siya ay bata pa, at hiniling niya na maging kagaya nito. At para magawang pigilan ang atake ni Isla, nakakapanghinayang na ito'y nagsisilbi sa ilalim ni Count Brescia. At dahil sa pag-alis ng karwahe ng anak ng Count, makikita natin ang agad na paglapit ng tatlong mersenaryo sa hukbo ng mga Pendragon. Kung saan nasambit ni Jody kay Isla na siya ay nagulat sa kanya, at siya nga ay isang tunay na knight galing sa Valvas. At si Skyla naman ay napayakap sa kanya at nasambit nito na turuan siya ni Isla ngayon ng kanyang ginawang throwing technique. At habang patuloy itong nakahawak kay Isla ay masayang nasambit ni Skyla na turuan niya ito ng maingat at dahan-dahan. Kung saan si Gus ay napatingin na lang sa kanila. At habang patuloy na nakatingin si Gus sa kanila, naisip nito na dahil si Isla ay isang knight sa Valvas, hindi ito magsisilbi sa isang taong mas mahina sa kanya. At ito ay napalingon kay Raven. At dagdag pa nito na ang lalaking ito ay mas lalo pang malakas kesa kay Isla. At dahil dito, nasambit ni Gus kay Jody na hindi ito binibigo ng kanyang intuisyon. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin ang grupo na patuloy lang na naglalakad. At habang hawak-hawak ni Skyla ang kamay ni Isla, bigla na lang nitong iniangat ang isa niyang kamay at may itinuro sa itaas. At nasambit nito, nakikita na natin ito ngayon, kung saan ang nasa kanilang harapan ay ang mansyon ni Rov Tylan. At pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin na nakapasok ang grupo sa loob ng mansyon. Kung saan makikita natin si Rov Tylan. At natanong nito kung ang kanilang pakay ba ay magtrabaho bilang mga mersenaryo sa kanya. At ang mga nasa harapan nito ay ang grupo ng mersenaryo at ng Pendragon. Kung saan dahil sa mga natanong ni Tylan, sinagot ito ni Jody, na iyon nga, subalit sila ay magagaling sa larangan ng pakikipaglaban. At nasambit ni Skyla, na basta makuha lang nila ang kanilang pera pagkatapos nilang matalo ang kanilang kalaban. At hanggang dun lang ang kanilang obligasyon. At nasambit naman ni Gus, na hindi sila magiging kanyang alagang aso. At habang ito'y nakaupo sa kanyang trono, nasambit ni Tylan na mukha nga na ang mga ito ay may mga abilidad dahil sila ay nagsasalita ng ganito. At para rin yun sa tatlo na nasa kanilang likuran, kung saan bumaling ang atensyon ni Tylan sa grupo ng mga Pendragon. At makikita natin si Isla at Sol na nakatitig sa kanya, habang si Raven naman ay nakapikit at umiiwas ng tingin. At nasambit ni Tylan na bibigyan niya ang mga ito ng pagsubok. Kung saan ang mga ito ay papatay ng mga halimaw sa labas ng bayan na kanyang pinamumunuan. Ito ay sa bayan ng Manza, kung saan dahil sa nasambit ni Tylan, ito ay labis na ikinabigla ni Raven kung saan nanlaki ang kanyang mga mata. At dahil sa reaksyon nito, ito ay kaagad na napansin ni Isla. At habang nag-iisip, napakagat sa kanyang ngipin si Raven dahil ang bayan na iyon ay ang bayan na kanyang kinalakihan. Ang bayan na dating pinamamahalaan ng pamilya ng Val. At pumunta tayo sa labas ng bayan ng Manza, kung saan mayroon tayo makikitang iba't ibang uri ng mga demonyo na umaatake. Subalit makikita natin si Jody na hiniwa nito ang kalaban niyang demonyong lobo. At si Skyla naman ay hiniwa din ang kalaban niyang demonyong ibon. At makikita din natin si Gus na hiniwa ang kanyang kalaban na demonyong ahas. Kung saan dahil dito, makikita natin ang mga tauhang sundalo ni Count Brescia na sakay ng kanilang mga kabayo na napabukas ng kanilang mga bibig dahil sa pagkamangha sa kanilang nakikita sa tatlong mersenaryo. At sa kabilang parte naman, may makikita tayong isang engrandeng gintong sibat. Kung saan ito ay hawak-hawak ni Isla habang kaharap nito ang isang naglalaway na demonyong baboy ramo. Nang bigla na lang sinugod at inatake ni Isla ang baboy ramo gamit ng kanyang sandatang sibat. At makikita natin ang pagsaksak nito ng napakalakas sa ulo ng kalaban na demonyo, kung saan mas lalong nagulat ang mga tauhan ng Count at sila ay napanganga. Nang bigla na lang din may sumulpot sa likuran ni Isla na isang dambuhalang demonyong oso, kung saan agad nitong inatake si Isla. At dahil agad itong napansin ni Isla, ito'y agad din na napatingala sa kanyang likuran. At habang nakatingala si Isla sa papalapit na demonyong oso, bigla na lang din sumulpot si Raven at ito ay kanyang sinaksak sa ulo.
kung saan makikita natin ang malakas na pagsigaw ng demonyo dahil sa naramdaman nitong sakit. At pagkatapos itong masaksak ni Raven, agad itong tumalon pabalik, kung saan makikita natin na nakatanim pa rin ang isang espada ni Raven sa ulo ng demonyong oso. At nang makalapag si Raven sa lupa, agad nitong kinuha ang isa pa niyang espada sa kanyang likuran. At agad nitong sinugod ang kalaban na demonyong oso kung saan kumuha ito ng malakas na buwelo. At kaagad na inatake ni Raven ng napakalakas ang demonyo, kung saan makikita natin na nahiwa ang ulo nito at tumalsik ang mga dugo. At dahil sa nakikita ng mga tauhan ng Crown, ngayon sila ay napanganga at nanlaki ang mga mata dahil sa takot. At sa ibang parte naman, makikita natin ang sunod-sunod na pag-atake ni Saul sa isang iglap. Kung saan napatay nito ang lahat ng mga demonyo sa isang iglap ng walang kahirap-hirap, sa pamamagitan ng paghiwa sa mga ito ng pira-piraso gamit ng kanyang hawak na espada. At makikita natin na napatingin ito sa kanyang mga napatay na halimaw, habang may dugo sa kanyang pisngi. At dahil sa nakita ito ng mga tauhan ng Crown, ang mga ito ngayon ay natigilan at hindi na nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. At pagkatapos ng kanilang pagpatay sa mga demonyo, makikita ang mga ito sa isang lamesa habang mayroong mga tao na nagtatanim ng mga palay sa kanilang paligid. At nasambit ni Skyla kung nakita ba nila ang ipinapakitang mukha ng mga sundalo ng Crown. At dagdag pa nito na ang mga sundalo ay labis ang pagkamangha sa kanilang lakas, kung saan ang mga ito ay walang may nasabi. At sinagot naman ito ni Jody, ang tatlo sa mga Pendragon ay ang gumawa ng karamihan ng trabaho. At dagdag pa nito, kung sino ang mag-aakala na kayang gawin yon ni Saul. At nasambit naman ni Gus na paniguradong silang lahat ay kukunin ng Crown. At masayang nasambit ni Jody, masaya ako na sumama kami sa inyo Raven, wika nito. Subalit si Raven ay nakatingin lang sa tabi at nagpapalabas ng malungkot na mukha. At dahil napansin ito ni Jody, natanong niya kay Raven kung ano ang problema nito. At sinagot naman ito ni Raven na wala yon. May napansin lang ito tungkol sa mga tao sa paligid. At makikita natin ang mga tao na parang walang buhay na patuloy na nagtatanim ng mga palay. At dahil dito, natanong ni Raven kung ang mga magsasaka ba na galing sa bayan na ito ay ganito kahirap. Kung saan napalingon si Raven sa mga magsasaka. At nasambit ni Jody na ang mga ito ay hindi mga magsasaka. Kung saan dahil dito ay napatingin sa kanya si Isla at Raven, at natanong ni Raven kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinagot ito ni Jody na ang mga ito ay walang yaman o kalayaan, at ang mga ito ay tinatawag na serfs. Ang mga serfs ay pinakamahirap na klase ng mga tao, at ito ay isang uri ng mga alipin. At ang mga lord ang nagmamay-ari sa mga ito na tumitira sa kanilang lupain kapalit ng lugar na matutuluyan. At ang kapalit sa lugar na kanilang matutuluyan, kailangan nilang magtrabaho sa lupain para magtanim ng mga pananim para sa lord at kanilang mga sarili. At dahil sa mga nasambit ni Jody, ito'y labis na ikinagulat ni Raven. At makikita din natin si Isla na natigilan dahil sa mga nasambit ni Jody. At natanong ni Gus, hindi ba ganito halos lahat sa teritoryo ng Sisak? At dagdag pa nito, noong nabili ng mga tanga sa pamilya ng Brescia ang teritoryo, ay sinayang nila ang kalahati ng kanilang yaman. At para ibalik ito, sila ay nagpataw ng malaking buwis sa mga tao. At habang tinuturo nito ang mga alipin, nasambit nito na yon ay hindi gumana, kaya ang kanilang ginawa ay ginaya ang sistema ng mga serfs. At ang lahat ng bagay maliban sa kinakain ng mga serfs ay kinukuha sa kanila. Sa madaling salita, sila ay mga alipin na wala nang ginawa kundi ang abusuhin ng mga baboy na mga walang hiya na nabubulag sa kasakiman. Wika ni Gus habang umiinom ng kanyang beer. At dahil sa mga nasambit nito, siya ay siniko ni Skyla at tinanong siya nito kung bakit siya nagsasalita ng malakas at papaano kung sila ay marinig ng mga sundalo. At agad naman itong sinagot ni Gus na hindi sila maririnig ng mga ito, hindi sa basurang lugar na ito. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Gus, napatitig si Isla sa kanya at makikita ang labis na galit sa mukha ni Raven. At may masamang titig na nasambit ni Isla na ang mga baboy na ito ay bulok hanggang sa kanilang mga ugat. At habang napupuno ng galit, naisip ni Raven na hindi ito kagaya ng dati, noong ang kanyang ama at ang pamilya ng Valt ay naririto. Kung saan naalala nito na mayroong hiniwa ang kanyang ama na isang demonyong lobo para isalba ang babae at ang kanyang anak sa panganib. At makikita natin ang kanyang ama at kuya na pinatay ang lahat ng mga demonyo sa kanilang teritoryo,
kung saan pagkatapos ay tinulungan ng ama nito na makatayo ang babae, na labis na ikinatuwa ng iba pang mga tao sa kanilang bayan. At makikita natin na kahit ang ama nito ay puno na ng mga sugat ay masaya pa rin ito sa kanyang ginawa, kung saan masaya din itong sinalubong ni Raven at ng kanyang ina at ng kanilang butler. At makikita din natin na masaya nitong hinahawi ang ulo ni Raven. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan makikita natin si Raven na patuloy lang na nakayuko at si Isla naman ay napatingala dahil sa pagpatak ng ulan. At dahil dito ay napaangat ng kanyang kamay at napatingala din si Skyla dahil sa biglang pag-ulan. Nang bigla na lang napatayo si Aaron sa kanyang kinauupuan, at dahil dito ay napatingin sa kanya si Jody. At habang naglalakad si Raven papalayo, natanong ni Jody kung ano ang ginagawa nito dahil umuulan ng malakas. At sinagot ito ni Raven, na hayaan nila itong mapag-isa ng saglit. At dahil sa nasambit nito, napatingin sa kanya si Saul at si Isla. At pagkalipas ng ilang minuto, habang patuloy na pumapatak ang malakas na ulan, makikita natin si Raven na basang-basa. At ito ay nakaharap sa kanilang dating mansyon, na ngayon ay isa na lang sirang lugar. Kung saan ito ay nakatingin sa ibaba, kung saan nakikita nito ang sirang bandila na mayroong marka ng kanilang pamilya.